Rod Mercado, Financial Rescue, joins us once again for this So Rescued edition on So Jannelle. Rod, let's talk about the money rules. Alam mo na, pag sinasabi nila may mga money rules that we have to follow in order to keep our financial finances in order, no? Pero parang may mga rules ata na hindi na applicable ngayon. Tama ba yun? Temporarily hindi applicable, I would say. Yeah, pero tama ka. To a certain extent, may mga rules ngayon na pwede nating baguhin sa panahon na may pandemic tayo. Pag dumating na uli yung maayos, nag-normalize na lahat, pwede na natin ibalik uli yung mga rules na yan. But for now, meron tayong mga na-identify na mga rules na pwede nating baguhin for now. Number one of that is keep 3 months worth of expenses in your emergency fund. Rod? Kung papansinin mo, dahil sa pandemic na yan, yung unemployment hindi lang tumaas in terms of numbers, pero humama din yung term or yung period ng unemployment. So dahil diyan, pinag-aaralan talaga na siguro sa susunod ng mga panahon, lalo na to nanggagaling tayo sa isang pandemic, na dapat siguro itaas na natin ang emergency fund. So yung dating sinasabi nating 3 months, para sa akin dapat mga 6 months na yan ngayon. Ngayon, kung ikaw naman na isang breadwinner or sole breadwinner sa bahay, sa inyo, ay dapat mas mataas. No? Siguro nagawing 12 months yan. Yeah. Number 2 tip, Rod, yung max out your retirement plan contributions. It's a great idea to contribute as much as possible to your retirement plan. Pero dahil sa pandemic, baka naman po pwedeng i-prioritize muna natin ang mga expenses natin ngayon over retirement, right? So, para sa akin, for example, pagdating sa 401k, for me, it makes sense to temporarily decrease my contribution. Okay? Ang gagawin ko, titignan ko kung ano yung contribution ng employer ko at yun na lang ang imamatch ko. Right. Number 3, keep your retirement funds in bonds. Meaning, kung ikaw ay ang investment mo ay nasa bonds lang at mababa ang interest, baka hindi maging sapat yan pagdating ng retirement mo. So napaka-importante na dapat diversified ang portfolio mo. So ayan, no, gusto kong i-discuss niyo yan sa inyong financial advisor para mas makatulong na matignan kung ano yung mga options niyo. Pay with cash whenever possible. Hindi naman masamang gumamit ng credit card kapag minamanage mo naman talaga ito ng maayos, di ba? Yun ang key doon palagi kung paano mo i-manage ang finances mo. Alam naman natin, Rod, may mga credit card companies na ngayon na very aggressive sa paghanap ng kliyente, so they will offer mga cashbacks sa mga purchases, right? Yung mga points na tinatawag. Oo. So, at may mga protection din silang binibigay, no? Isa sa aking experience, recently, nasa San Francisco, winasak yung salamin ng kotse ko. Ninakaw yung mga gamit ko. So, alam mo, tinawagan ko lang isang creditor. Sinabi kong nanakawan ako. Ni-reimburse ko yung mga binili ko nung araw na yon. I just submitted proof of purchase. So, malaki. Maraming protection din sometimes when or benefits na makukuha ka kapag credit card ang ginamit mo. Right. And another tip, never carry a balance. Yeah. If relying on your credit line as an emergency fund, and you're making all the minimum payments means keeping a roof over your head and food on the table. So gawin mo. But again, sabi ko sa iyo, temporary lang to. Pag dumating yung panahon na normal na lahat, I would still say, never carry a balance. Pay off all debt bago mag-invest. Applicable pa ba ito ngayon? Para sa akin, kailangan mag-umpisa ka na ngayon. Yun ang tama. Hanggang makaya mo, hanggang may maitatabi ka. Siyempre, sabi ko nga kanina, ang priority mo ay magdala ng pagkain sa lamesa, right? Pero kung ikaw naman may extra, itabi mo na. Mag-save ka, at the same time, mag-invest ka. And Rod, thank you so much for rolling out your debt stimulus or debt relief stimulus plan. Ano ba ito? Yeah, ito yung aming programa na nagbibigay ng $100 off enrollment for the first month. So let's say meron kang 150 na monthly payments, yung first month mo, $50 na lang kasi bibigyan ka namin ng $100 discount. And then kung meron ka namang nire-refer sa aming mga kliyente, $50 yun, each referral. So maganda parang makatulong din sa mga taong
nangangailangan ngayon. Kung ikaw naman ay isang frontliner or estudyante, veterans or teacher, nag-extend kami ng magandang pricing para sa inyo. Malaki po yung discount makukuha ninyo. So tumawag po kayo sa amin para malaman ninyo kung ano ba yung exactly programs na babagay sa inyo. There is also a program that allows new enrollees to defer 50% of their program payments for the first 3 months. At malaking tulong din para sa ating mga viewers in Hawaii and Illinois dahil maglalabas na ng numerous services dyan ang financial rescue. Oo, alam mo naman meron itong ating debt settlement, may mga iba pa kaming debt relief options tulad ng debt validation and debt consolidation program. So tumawag sila para malaman nila again kung anong options nila. Thank you so much. Lagi talagang nasa isip at puso ng financial rescue ang pagtulong sa ating mga kababayan abroad. And in fact, you're not just helping us, you're also educating us. Yeah, maraming salamat din, Jannelle.